Alright, and nakikita natin dito na for some of you, your prayers will be heard and they are being answered mga kapiksi. These are answered prayers, guys. So may mga sagot sa mga dasal nyo, mga kapiksi. Itong mga pinagdadasal nyo, ito yung mga pag-unlad, pag-asenso, pag-angat sa buhay. And kasi nga, may mga bagong opportunities na dadating sa inyo, di ba? Pagdating sa kaperahan, mga kapiksi. So maaaring ito yung maging sagot sa mga dasal mo. And maaaring ito yung maging sagot sa mga money problems mo. And maaaring ito rin yung maging dahilan para magkaroon ka ng pag-unlad sa buhay mo, guys. Hello guys, hello Gemini. Welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is third quarter kapalaran para ngayong July, August, September para sa Gemini, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Unahin natin tong deck na to guys. Ito yung mga angel messages para sa inyo. So meron tayong support mga kapiksi. Ask for help, get more, rest, nurture yourself. So, ibig sabihin ng support guys, tulong, no? Suporta. So, kung kailangan nyo ng tulong, ng suporta from other people, lalo na kung may mga problema kayo, may mga pinagdadaanan kayo, huwag kayong mahiyang magsabi, mga kapigsi. It's okay to ask help from others. Minsan kasi, may mga tao na hindi humihingi ng tulong kahit kailangan nila is because nahihiya sila. And naiintindihan natin yun kasi ako din ganun guys, no? Hanggang kaya ko, kakayanin ko. And marami sa atin ganun, hanggang kaya natin, kinakaya natin. Pero sometimes, nakaka-drain din, mga kapigsi. So, the best thing that you can do is to ask help from other people kung kailangan nyo. Guys, okay? It's okay. It's okay to ask help from others, guys. And another message, guys. Ito naman ay compassion. Pag sinabing compassion, guys, ito yung pagkakaroon ng malambot, mapagmahal na puso, mga kapiksi. Be gentle with yourself. Forgiveness will set you free. See the light in yourself and others. So, compassion or pagiging compassionate, that's focusing on love and light. Mga kapiksi sa buhay natin, be gentle with yourself, be gentle with other people, huwag kayong masyadong marahas, huwag masyadong mainitin yung ulo, huwag masyadong maging bugnutin, mga kapiksi. It's okay to be kind. Sabi nga, di ba guys, hindi natin ikamamatay kung maging mabait tayo sa sarili natin at sa ibang tao. That's the best thing that you can do for yourself, yung maging mabait kayo, mga kapiksi. Kahit na iba-iba tayo ng paniniwala sa buhay, no? Kahit na iba-iba tayo ng paniniwala, kahit na iba-iba tayo ng dahil, mga kapiksi, mas maganda pa rin na maging mabuti tayo sa isa't isa, guys. And another message, magic, this is manifestation, guys, no? Make a wish, believe in miracles, magic surrounds you. So this is manifestation. Believe in magic, believe in manifestation, guys. Believe in your prayers, believe in your affirmations. Always remember, you can be, do, and have anything that you want in your physical reality. Kahit ano, pwedeng yung makamtan sa buhay nyo. Basta mag-focus kayo, maging positive kayo. Syempre, kailangan yung pagiging masipag. Kumbaga, yung ginagawa nyo dapat align, energetically aligned, vibrationally aligned dun sa desires nyo, mga kapiksi. Okay? Alright. So, yeah. Comment down below if naka-resonate kayo dyan, guys. Ito naman yung ating mga love messages. Ito yung mga emosyon na nakapaloob sa relationship, guys. Pwedeng nararamdaman mo, nararamdaman ng person mo, or nararamdaman nyo parehas, Gemini. So, yung first message natin, meron tayong grief. Ito ay loss, mga kapigsi. Pwedeng yung iba sa inyo, you're literally grieving kasi baka sa makabilang buhay na yung person nyo. Kahit na matagal na, minsan guys, no, kahit na matagal na nasa makabilang buhay yung mga mahal natin, especially kung other half nyo yan, hindi pa rin talaga maka-move on, hindi pa naghihilom yung sugat sa puso. And okay lang yan, mga kapigsi, kasi wala namang gamot sa grieving, guys, no? Yung iba naman pwedeng
nagigrieve kayo kasi pwedeng naghiwalay kayo, mga kapiksi. So, it's okay guys, take your time. Gano'n talaga, may mga bagay na hindi natin maiiwasan, mga kapiksi. Sometimes dumadaan talaga tayo sa ganyan, sa relasyon. And malungkot siyempre kapagka nagluluksa, may kaakibat na lungkot 'yan mga kapiksi. So, yung iba sa inyo, malungkot or nalulungkot sa sinasapit ng relationship niyo. Yung iba guys, kahit hindi kayo naggi-grieve, malungkot pa rin yung iba kahit na sabihin na in a relationship kayo, baka hindi kayo, emotionally happy and satisfied dun sa relationship kaya may lungkot kayo na nararamdaman mga kapiksi. Puwedeng LDR din kayo guys 'no, and kapag LDR kasi magkalayo, so nandun talaga yung kinakain ng loneliness and homesick mga kapiksi. Ito naman ay stress mga kapiksi. So this is more on negative energy pagdating sa relationship. Pwedeng nai-stress kayo dahil sa mga problema nyo sa relasyon guys. No? So medyo disharmony ito guys. Ibig sabihin hindi maayos yung pinagdadaanan nyo sa relationship guys. Alright? Okay, so comment down below. Gemini, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. So ito, shuffle natin to guys. Hanapin natin yung energy ng Gemini. Habang sina-shuffle ko 'to mga kapiksi, panoorin niyo muna yung, video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video first. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party, at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin sa ex vice breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte guys, meron tayong money shaker jar. Ito yun guys, no? Super liit na bote, pero super effective, super powerful. Inaalog to guys. Marami nang sumakses dito at saka ito. So sa mga gustong mag-avail, sa mga gustong swertehin, ito yung ating WhatsApp number. Chat nyo lang ako dyan guys. So, Gemini, kayo ay represent ng Queen of Swords, mga kapiksi. This is both positive and negative. Yung negative na nakikita natin dito, mga kapiksi, is for some of you, maaari kayo nagkakaroon ng problema sa pera, no? Financial problems ito, mga kapiksi, o kaya naman, parang hirap na hirap yung iba sa inyo, meron naman kayong mga source of income, ibig sabihin kumikita naman kayo mga kapiksi, pero pwedeng kinakapos, no? So, ibig sabihin pwedeng may trabaho kayo, pero baka mas malaki yung gastos nyo, or baka mas marami kayong nahaharap na gastusin ngayong season na to, lalo na kung kakatapos nyo lang pa-enroll ng mga anak nyo, baka kailangan nyo umutang, or baka nagbabayad kayo ng credit card kasi gumastos kayo dahil sa pambili ng mga school supplies or tuition fee para sa mga anak nyo. So, medyo nag-i-struggle yung iba sa inyo sa kaperahan dun sa first na bahagi ng third quarter mga kapiksi. Ang maganda naman dito guys is meron namang mga bagong opportunities na dadating sa inyo pagdating sa pera din. So, ibig sabihin, itong mga bagong opportunities na to guys, pwede itong magdala ng positive changes sa buhay nyo para mabayaran nyo yung mga utang nyo or para malampasan nyo yung mga financial struggles nyo mga kapiksi. Basta magtiyaga lang kayo and magkaroon lang kayo ng sipag at tiyaga. Kumbaga, no? Maging constant lang kayo sa pagiging masipag para talagang eventually mabayaran nyo rin yung mga utang nyo or malampasan nyo rin yung mga money problems nyo guys. Nagiging maganda din guys yung inyong kalusugan, no? Pero pagdating sa health guys, this is something na huwag nyong i-take for granted. Palagi kong sinasuggest na or in-advise kayo na always kayong magpakonsulta sa mga doktor, sa mga manggagamot, mga kapiksi, no? Para talagang
palaging ma-check yung inyong kalusugan. Emotional, physical, mental, and even spiritual. Guys, kailangan inaalagaan yung kalusugan nyo, mga kapiks. For some of you, you are also exploring, para nag-explore kayo ng mga other opportunities pa, naghahanap kayo, nag-aaral, naghahanap ng mga opportunities na pwede nyong i-explore ngayong third quarter ng 2026. At saka yung iba, parang tinitingnan nyo din kung kung nasaan na kayo sa goal nyo, parang ina-assess nyo kung nag-goal setting kayo ng 2026, diba palagi ko kayong ina-advise na mag-goal setting, mga kapiksi. So, kung meron kayong mga sinet na goals, guys, parang tinitingnan nyo kung na-achieve nyo ba siya or hindi, and iniisip nyo kung babaguhin nyo ba yung mga goals nyo or itutuloy nyo pa rin siya. Guys, okay? So, yun yung mga nakikita natin, first set of energies para sa inyo, guys. So, what else? Tingnan pa natin, mga kapiksi. So, meron ditong presence ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, maaaring may fire element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with another fire sign. So, ito yung nakikita natin dun sa relationship, mga kapiksi, no? For some of you, parang nagkakaroon kayo ng ng mga problema sa relasyon. The ship is sinking, kumbaga. Pag sinabing the ship is sinking, or the ship is sinking, nabubulol na ako. Imagine niyo yung bangka, nandun kayo ng person mo o yun yung relationship nyo, no? Yung bangka, kapag walang butas, syempre lulutang yan sa tubig. Pero kapag dumating yung time na nagkabutas yung bangka, unti-unting papasok yung tubig, so unti-unting lulubog yan. Depende kung gaano kadami ng butas yung bangka, and depende kung maliit or malaki yung butas. Pero the moment na nagkabutas yan, yung mga butas na yan, guys, yun yung mga problema nyo sa relasyon. And kapag hindi nyo nasosolve yun, mga butas na yun, hindi natatapalan yun, no? So, kapag dumami yung butas or lumaki yung butas na yon, lulubog yung bangka. Ibig sabihin, maaaring mag-shift yung relationship nyo, mga kapiksi. Lumubog yung relasyon kapag hindi nyo naagapan yung mga problema sa relationship nyo, guys. Okay? So, you better take care of your relationship, guys. Yung mga issues nyo, yung mga past issues nyo ng person mo, kung tapos na, dapat magkaroon ng forgiveness, dapat magkaroon ng resolution. Otherwise, maaaring lumubog yung bangka nyo or masira yung relationship nyo. Yun yung ibig sabihin nun, guys. Okay? Alright. And nakikita natin dito na for some of you, your prayers will be heard and they are being answered, mga kapiksi. These are answered prayers, guys. So, may mga sagot sa mga dasal nyo, mga kapiksi. Ito mga pinagdadasal nyo, ito yung mga pag-unlad, pag-asenso, pag-angat sa buhay. And kasi nga, may mga bagong opportunities na dadating sa inyo, di ba? Pagdating sa kaperahan, mga kapiksi, so maaaring ito yung maging sagot sa mga dasal mo, and maaaring ito yung maging sagot sa mga money problems mo, and maaaring ito rin yung maging dahilan para magkaroon ka ng pag-unlad sa buhay mo, guys. And bukod dito, meron ding magsasalba sa inyo or tutulong sa inyo, guys. These are helping hands, no? Maaring may tumulong sa inyo, mga kapiksi, lalo na kung nagkakaroon talaga kayo ng financial problems, guys. Okay? So, maganda ito, mga kapiksi. Alright? So, ito yung may nyo na ito, mga answered prayers na ito, pag-unlad, pag-asenso, itong mga solusyon sa money problems, mga kapiksi. Ayan, no? So, this is the energy of blessings, guys. Blessings, pagpapala, kasaganaan. Meron ditong presence ng earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaaring may earth element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with another earth signs, mga kapiksi. So, dito, guys, for some of you, unahin muna natin ulit yung mga negative energies. Ito, guys, meron pa kayong mga emotional pain, hindi pa kayo nakaka-move on, or hindi magiging madali sa inyo yung pag-move on, guys, especially yung nakita nga natin ng mga problema sa relationship, no?
ito yung magiging balakid sa mga blessings nyo guys. Kasi if you have like a lot of negative emotions, negative thoughts, mga kapiksi, nagiging sagabal yan sa mga blessings, pagpapala, kapayapaan sa buhay natin. So you have to focus on yourself and focus on your healing. Learn to let go guys para maging magaan yung daloy ng blessings. And kasi nga nakikita natin na blessed kayo pagdating sa, ibe-blessed din kayo guys. 'Di ba sabi natin kanina, may mga financial problems kayo. Pero bago matapos yung third quarter ng 2026, unti-unting magiging maliwanag yung kalangitan nyo. So, masosolve yung mga money problems nyo guys. And ang magiging kapalit niyan is mga blessings, pagpapala at kasaganaan. So, matatamasa mo rin yung kaginhawahan pagdating sa kaperahan mga kapiksi bago matapos yung 2026 magiging or yung third quarter guys ng 2026 mas magiging progressive yung approach nyo pagdating sa pera guys. Mas magiging matapang kayo sa mga bagong opportunities, sa mga bagong pakikipagsapalaran, and bukod dyan, you also have a very good support, no? Sa paligid nyo, mga kapiksi, yung mga magagandang suporta. Ito, di ba? Nakita natin yung energy ng support, guys. Di ba sabi ko sa inyo kanina, kung kailangan nyo ng tulong, humingi kayo ng tulong, mga kapiksi. And true enough, guys, no? Tutulungan kayo ng mga tao sa paligid nyo para makasurvive kayo or para malampasan yung mga money problems nyo, and eventually, i-bless talaga kayo. Guys, okay? So, may negative, may positive guys, pero palagi natin i-highlight yung positive para yan talaga yung ma-experience nyo mga kapiksi. Alright, so comment down below if naka-resonate kayo guys, and lahat ng mga magaganda dito, i-main nyo na sa comment section. For more tarot readings, ito yung playlist nyo guys. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Panoorin nyo itong video natin guys about money shaker jars. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.